Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na, syempre, national costume ng mga kandidata natin dito sa Miss Universe Philippines. Sino nga ba ang kumabog? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ayun nga, kahapon nga naganap nga ang national costume ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, dito nga ginanap sa Pangasinan. At talaga namang masasabi ko, in fairness sa bongga at panalo ang entablado. Gusto ko din yung lighting, gusto ko din yung eksena. At syempre, panalo din talaga yung voice over regarding doon sa, alam mo yon, yung ipinipresent nila yung national costume ng mga kandidata dito. Kaya masasabi ko, winner talaga ang Miss Universe Philippines. Pero wala pa rin kumabog doon sa Sultan Kudarat, di ba? Kasi talagang alive na alive yon. Pero yung Pangasinan naman ay talagang nagbigay din sila ng magandang show dito sa Miss Universe Philippines at natuwa naman ako ng bonggang-bongga. So yon. Pero ang tanong, sino-sino nga bang national costume ang umeksena at panalo yesterday? To be honest, ako sa national costume ng mga candidates, kudos naman sa kanilang lahat. Lahat naman sila ay nag-perform, lahat naman sila ay nagpakitang gilas, at masasabi ko, in fairness, ang galing-galing ng mga kandidatang to, di ba? At talagang masasabi ko din na pinaghirapan ng bawat kandidata, kaya lahat sila ay magaling sa paraan na alam nila at sa paraan na ipiniresenta nila na national costume. So, yon. Kudos naman sa 50 candidates. Lahat sila ay winner. Pero syempre may mga nakita tayong candidates na talaga, ito talaga na-amaze tayo. So, sino-sino ba to? Syempre, maganda din yung national costume ni Pangasinan. Si Pangasinan talaga, panalo din yung kanyang national costume at kung paano niya to inariba ng bonggang-bongga. Gusto ko din yung national costume ni Iloilo Province. Si Iloilo Province talaga, in fairness sa kanya, no? Sobrang, sabi ko, deserve talaga ni Iloilo Province na makapasok sa semifinals ng Miss Universe Philippines more than kay Iloilo City. Oo, sa totoo lang, mas gusto ko talaga si Iloilo Province. Iba yung energy, iba yung confident niya, talagang winner. Hindi ko alam kung napapansin ninyo yon. And then si Baguio, syempre hindi rin nagpahuli sa eksena si Baguio. Talaga naman, ibinigay din ni Baguio ang kanyang best, di ba? At si Pampanga, in fairness kay Pampanga so ang galing din dito ni Pampanga. Gusto ko din yung national costume ni Occidental Mindoro. Yes, totoo naman. At syempre si Sultan Kudarat, hindi rin nagpahuli. Maganda din yung sa kanya. At gusto ko din syempre yung kay Negros Occidental. In fairness kay Negros Occidental, Diyos ko, tuwan-tuwa talaga ako sa kanyang sardinas. National costume. Winner na winner siya para sa akin. Panalo. At syempre si Cebu Province, maganda din syempre yung kay Nicole. Very colorful. Naalala ko tuloy yung kay Atisa Manalo noon. No? Parang ganun din yung national costume. Pero, congratulations. Alam niyo, sa totoo lang, kung sasali nga dito si Atisa ngayon, pasok yung national costume niya. Kasi di ba inspired about the flowing at saka karagatan, ganon. And then Muntinlupa, so lang si Muntinlupa para sa akin. Mas gusto ko si Manila, to be honest. Gusto ko yung detalye ng national costume ni Manila. In fairness naman kay Manila talaga, ay
ang ganda ng kanyang national costume, sobrang details. And then, of course, si Taguig, hindi rin mawawala sa atin si Taguig. Winner na winner din syempre yung execution ni Taguig, in fairness sa kanya. And then, of course, si Iligan City. Yes, totoo naman. Talaga namang hindi mawawala sa eksena si Iligan City. At saka syempre, si La Union. Yes, I love La Union. Gusto ko yung actually, yung national costume niya, hindi ganun kabongga katulad nung sa iba. Pero, kung titignan mo, ang galing kung paano niya dinala. Tapos, ang ganda-ganda niya. In fairness, face card winner. Execution, kung paano niya talaga dinala yung kanyang costume, I love. And then, of course, gusto ko din yung choral na idea. Kaya lang, sana kung may iba pa, binonggahan sana nila. And then, of course, si Tacloban. Panalo din talaga si Tacloban. Diyos ko, mawawala pa ba yun sa eksena? So, sila yung mga national costume na talagang nagustuhan ko din. At in fairness sa kanila, panalo din naman talaga, di ba? So, yon. Pero, sa mga nakapasok sa top 6, ay eto nga. So, agree ba kayo sa mga ipinasok ng judges sa top 6? Kasi ang mga pinasok ay si Tacloban. Yes, si Tacloban. Execution, winner. Costume, panalo. At saka talagang nadala niya talaga ng bonggang-bongga. Kaya agree din ako. Kasi isa din siya sa mga nagustuhan ko. And then, Baguio. To be honest, yung kay Baguio, okay din naman. Nagustuhan ko din naman yung kay Baguio. Diba sinabi ko nga gusto ko rin yung kay Baguio. Kaya lang, siguro okay na nga din na nasa top 6 siya. Kasi meron pang iba na nagustuhan ko din. Kaya lang, parang siguro yung kay Baguio kasi kakaiba din talaga yung dating. Saka ko yung, alam mo yun, yung execution niya. And then, si Pampanga. To be honest, si Pampanga, ang galing-galing ni Pampanga doon. So, gusto ko yung national costume niya na, alam mo yun, na boat, tapos merong, ang galing, creative yung gumawa ng national costume niya, in fairness. And then, plus, kung paano niya to in-execute, ay talaga namang matutuwa ka kasi ang galing naman talaga ng execution niya. At wala naman akong masabi, talagang job well done kay Pampanga, in fairness. And then, kay Pangasinan. Gusto ko din yung kay Pangasinan. Sobrang simple pero talagang nandoon kung paano niya dinala. And then of course, syempre, Pangasinan, ayun yung lalawigan na gumawa ng event na to. Natural lang. Bigyan din natin sila ng honor, di ba? So kahit hindi siya maganda sa paningin ninyo, di dapat consider din natin talaga ang Pangasinan dito sa competition na to. And then of course, Iloilo Province. To be honest, si Iloilo Province, gusto ko yung choral yun, yung yung parang kabibe, yung ewan ko basta, ganun yun. Alam mo, gustong gusto ko talaga yung eksena dito ni Iloilo Province. Kung paano niya dinala, kung paano niya inilaban, ay talaga naman, Diyos ko, maloka-loka ako. And then, alam niyo sa totoo lang, kanina iniisip ko kung si Baguio City, mas ipapasok ko si April. Sa totoo lang, si Cebu City kasi parang feeling ko yung performance, kung performance yung pag-uusapan, mas gusto ko yung performance ni Cebu City na si April Smith kasi ang ganda ng execution niya, in fairness, lalo na yung pinikit niya yung mata niya, oh my gosh, para siyang si yung doon sa Mulberry. Diba? So parang wow, ang galing talaga. Tapos yung character, kung paano niya in-execute talaga, in fairness kay in fairness kay Iloilo City. And then kay Baguio, okay na rin. So si Baguio ang nakapasok more than kay Cebu City pala. Cebu City. Yes. So yan. Kasi gusto ko kasi talaga yung kay April. Gusto ko yung presentation niya. Very strong. Tapos ang ganda ng execute. So siya yung ipapasok ko. Anyway, so 6 lang ang kinuha nila. At ito nga yung mga pumasok. And then of course si Iloilo Province, yes, sobrang gusto ko yung execution niya, gusto ko yung costume niya,
sobrang creative ng gumawa neto, ang galing ng idea, talagang mapapawaw ka. At deserve niya talaga yung top 6 position. At deserve niya pumasok sa semifinal, sa totoo lang. And then, of course, si Negros Occidental. Oh my gosh, ito yung pinaka-paborito kong national costume dito. Dahil sobrang panalo yung execution, yung idea. Sino makakaisip na sardinas, di ba? Lahat ako ano-ano yung mga ginawa. Kasi nga, di ba, yung concept. Tapos kung iisipin mo, nasa concept ba siya? Bakit? Isda. O, di ba? So, isda yung laman ng sardinas. At talaga namang masasabi ko, wow, ang galing dito ni Negros Occidental. In fairness sa kanya, the way kung paano niya in-execute, talagang sabi ko, oh my gosh, naloka talaga ako. At so, yon. So, kung magdadagdag daw ako dito sa 10, sino daw yung ilalagay ko para maging, yung sa 6, kung magdadagdag daw ako ng 4, sino yung ilalagay ko para maging 10? Actually, ang ilalagay ko dyan, syempre, si Cebu City. Yes, number 7. Cebu City sa akin, para sa akin sa April, ang ganda ng execution. Sobrang winner talaga. So, yon. And then, next is, ang ilalagay ko ay si Taguig. Gusto ko si Taguig. Gusto ko yung ano niya, kung paano niya dinala yung costume. So, ilalagay ko din si La Union. In fairness kay La Union, nag-uumapaw yung ganda at panalo din. Tapos, kung sino pa yung isa, I think si Cebu Province kasi colorful yung kanyang national costume eh. At nagustuhan ko din talaga. So, yon. So, sila yung mga front runner na idadagdag ko na 4 na hindi nakapasok. So, Cebu City, si Cebu Province, si Taguig, and La Union. So, silang 4. O, di ba? So, para maging 10 yan. Pero, syempre, 6 lang ang kinuha. And congratulations naman dito sa mga pumasok na sila Tacloban City, Iloilo Province, Negros Occidental, and then Baguio City, Pampanga, and Pangasinan. Pero sino nga ba ang magiging number 1 ko? Ang number 1 ko dyan, I think, I like Negros Occidental. Sa totoo lang. So, gusto ko sa Negros Occidental. Sobrang kakaiba yung concept. Tapos, sobrang mapapawaw ka. At winner yung execution niya. Sobrang ang galing, di ba? And then, si Allison, gusto ko din yung kay Pampanga. Parang piling ko siya yung number 2 ko. Dahil sobrang maganda din naman yung pagkakadala niya. And then, ang number 3 ko si Iloilo. Sa totoo lang, gusto ko din yung kay Iloilo talaga. Sobrang ang galing din ng execution. And then, ayan nga, si Tacloban City. And then, si Pangasinan. Kasi si Pangasinan, in fairness naman sa kanya, no? Ang galing din nung kay Pangasinan. So, sobrang winner. Actually, yung mga pumasok na to, sobrang winner nilang lahat. Pero, syempre, meron akong number 1. So, ang number 1 ko dyan, si Sardines. Kasi parang, ang ganda. At take note ha, kahit dalhin mo siya sa international stage, pwede. Kasi ang Pilipinas, lahat naman ng Pilipino ay kumakain ng sardinas. Sinong Pinoy ang hindi nakakain ng sardinas? Kung meron man, Diyos ko, sobrang ang liit ng porsyento sa buong mundo, sa buong Pilipinas, na parang feeling ko 0.01 ang hindi kumakain. Di ba? So, parang lahat tayo nakatikim ng sardinas. Hindi man natin siya favorite, pero ando doon na lahat ng Pilipino, parang piling ko nakatikim ng sardinas. Walang Pinoy na hindi nakatikim ng sardinas. Kung meron mang sakali mang na wala pa rin nakakatikim, sobrang liit lang ng porsyento na yun. Di ba? So, yon. So, kaya sardinas ang number 1 ko. And I love sardines talaga, sa totoo lang. And then, ayan. So, sila yung mga nakapasok. Congratulations. Pero ikaw ang tatanungin ko, kung meron kang idadagdag dito sa 6 na hindi nakapasok, sino yung ang ilalagay mo? So, yon ang i-comment mo dito sa baba. So, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal, at sana nagustuhan ninyo ang National Costume Competition last night dito sa
Miss Universe Philippines, and then of course, agree ka din ba sa mga ipinasok nilang top 6? At kung meron kang tatanggalin dyan, sino? At sa 6 na yan, sino ang ilalagay mo pa na 4 para maging 10? So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.